Magandang umaga po, DJ Chacha and Sir Ted. Good morning po, sir. Salamat po sa panahon ngayong umaga. Sir Kim, masabi nyo nga po dito, sinusuportahan nyo po itong mga airline partners ninyo dito sa mga bagong charge po nila, no, with airline fare. Pero meron po kayong panawagan dito po sa ating gobyerno. Ano nga po ito, sir? Uh, well, of course, we support din yung mga airlines natin kasi of course yung mga fuel surcharge, yung mga fuel, the fuel cost is the biggest part of their cost. Mhm. So hindi po talaga pwede na hindi sila magtaas ng fees kasi how can they conduct business then? So siguro ang panawagan lang talaga natin sa government is na talaga matulungan din tayo with the policies on removal of the excise tax or siguro the travel tax so that it can ease the burden as well sa traveling public din po natin. Oo. So, kumbaga, apektado rin po kayo kagaya ng ibang mga sektor ano, dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa ngayon po ba, itong mga kasamahan po ninyo, kamusta po sila? Gano'n na po kalaki ang epekto nito? Ilang porsyento na po yung bawas dun sa mga turista? Ang mga usap-usapan sa aming mga travel agencies, ngayong April, May, June, medyo hindi pa namin ramdam because the bookings happened earlier than kumbaga hindi naman siya kahapon na book eh, no? Ang nararamdaman lang namin is parang after June, medyo hindi na namin alam, parang yung inquiries have really slowed down significantly na. Both for local and international travel po ito, sir. Correct, yes. Oo, Parang pero kumbaga naghihigpit ng sinturon din, I think, ang mga kababayan natin. oo. So kung patuloy po na ganyan ang mangyayari, kamusta po yung ibang mga partner travel agencies ninyo, yung mga kasama po dito sa grupo ninyo, hanggang ilang buwan nila kayang isustain kung patuloy po yung magiging pagbaba ng bookings ng mga turista natin? That's something na mahirap actually masagot, no? Of course, as of now, in our industry, nag-iikit din kami ng sinturon. We're trying to save on costs because our operations have to continue. Of course, we're still hoping na matapos itong crisis na to kasi the oil situation is really a big chunk of how we do our business in travel. Kasi nagta-transport tayo ng tao from one place to another. So talagang kailangan natin ng crudo. So sabi niyo po kanina, April, May, June, hindi niyo pa yan masyadong mararamdaman. Pero pagpasok ng July, mas dito niyo po makikita yung epekto ng pagbaba talaga ng bilang ng mga turista. Tama po yun, sir? Correct, yes. Because the crisis happened, di ba, pumutok siya ng mga end of February. Yes, So, nung mga February. time na yun, parang may bookings pa tayo until May. Pero, kumbaga, after Feb 28, around March, April, mas hindi na masyado nagbo-book. People are waiting and see, looking at ano bang mangyayari. So, ngayon, medyo nararamdaman na namin na parang mas konti na yung mga inquiries coming in and the bookings that are, kumbaga, yung nakasalang that we have to operate. Opo, napakalaki po ano ng industriyang ito. Ito hong PT AA. AA, no? Kaya ho kami tumawag sa kanila para lang ho natin tumaintindihan at sa mga dumadaan po sa mga travel agency din, malaman po ninyo kung paano po ang ating dapat na gawin. Kung nagbabalak tayo, oo, pinaghahandaan natin ng maaga yung ating mga bakasyon next year. Ganun po yan ha. May mga ganun po kasi na nag-iipon muna at maaga nga po nagpapabook. Sa nangyari ngayon na cancellation ng maraming flights, particular dito sa mga dumadaan papunta ng Europa, halimbawa, papunta ng Middle East, gaano kalaki ang naging problema sa inyo dito? Sa inyong hanay, gaano kalaki ang tama sa inyo nito sa refund at sa mga penalties ng rebooking, etc.? So, ang kagandahan naman sa refunds and rebookings natin for the Middle East carriers, they have been, very flexible with their terms. Kumbaga, if it's really tatama siya sa date of travel na nangyayari yung crisis or there are issues with the airports, talagang they refund naman without penalties as well. So, kumbaga, they're extending a helping hand then to our traveling public. In terms of the rebookings or it's more of pagka kailangan talaga yung travel, ang pasahero, just reroutes. Kumbaga, niiwasan lang ang Middle East for now. They would travel via Singapore, via Malaysia, or even via North Africa Aha. para maiwasan yung area na yon. Or some even go through eastward, kumbaga via the US para makaabot ng Europe. Yan Oo. yung mga nangyayari as of Oo. this point. Pero may problema doon sa booking sa mga hotels, no? Oo, yun ang problema doon kasi pwede kang dumaan ng Hong Kong, pwede kang dumaan ng Taipei, etc. Pero paano yung booking mo doon sa hotel kapag nag-cancel na yung flight? Masakit sa ulo ito sa inyong industriya ngayon, yung mga booking doon sa hotel na refundable. Correct, correct. Actually, exactly tama ka dun, Sir Ted, no?
Yung mga airlines natin nagre-refund, nagre-rebook. But Mm-mm. if you have a hotel, for example, in Europe, minsan ang sinasabi sa amin is, we're not really affected by the Middle East crisis. Di naman dumaan sa bansa namin yung wala na, safe naman sa bansa namin. So Oo. they have challenges in giving us the full refunds as well. So tama ka doon, like while the airlines have been mostly supportive, it's a different situation for our hotel partners because of course, yung bookings din nila, if we suddenly cancel, saan din nila hanapin yung panibagong clients to use the rooms. Oo. Gaano kayo karami sa inyong samahan, sa inyong association? So of now, I'm not super sure, pero I think we're almost at around 700 Okay. travel agent Okay. partners at the moment. Yes. 700. So, kumikita kayo sa inyong komisyon na sa mga bookings, di ba? Sa airline, pati sa mga hotels, right? Correct. We charge a service fee or commissions, yes. Oh, yes, correct. Kasi nga po, sa iba, very convenient na meron kang travel agent, no? Kaysa sa didirekta ka. Kasi pag may problema ka, nandyan sila, natutulong sa iyo. Tama. Pero yun nga, yung uncertainty ngayon, usually kasi kung gusto kong bumiyahe ng Pasko, ngayon pa lang kukuha na ako ng booking eh. Right? Sa inyong industriya, kung wala itong gulong ito. Sa ngayon, kaninyo na nagsisimula ng uncertainty dito, ano ang tama nito sa inyong industriya sa usapin ng survival? How do you survive na hindi ka magsarado? So ang move ng industry for now is to, kasi ang funny thing dito, Sir Ted, no, parang whenever a crisis happens, our ticket bookings also kind of increase a bit because the traveling public start realizing na okay, hindi tayo pwede mag-book online kasi if there's something that we need to rebook or to refund, at least may nakakausap tayong tao. So our ticket services kind of have a slight increase pag kami mga ganitong bagay na nangyayari. Alternatively, also what we do is we focus now on pushing domestic travel. Of course, pinupush din yan ng DOT natin, and I think it really is a good idea for our kababayans ngayon na i-consider na mag-travel muna tayo locally and maybe stay in a place for a longer time so that we don't transfer places as much para nakatipid tayo ng konti with our travel costs. At the same time, nakatulong din tayo sa ekonomiya kasi if nararamdaman natin yung takot to travel outwards, it's also the same fear na yung nararamdaman ng mga foreigners natin coming in. So our inbound tourism is affected as well. So I think if we have an idea na gusto nating lumabas ng bansa, maybe now is actually the most favorable and the most best time to transfer or reroute our travels to the Philippines para makatipid tayo for one, and then secondly is also to help spur our economy. Okay, kapag ba ako magbubook ngayon for my Christmas travel abroad, yung ticket ko ba, kung sakasakali sa presyuhan ngayon, kapag ba bumaba sakali ang pamasahe by that time, mababago pa yon o fix na yon? Most probably it's fixed na. Oo. Okay. Fixed So na. actually, mahirap masabi ngayon kung paano gagalaw ang presyo natin, honestly. Oo. Yeah. So, Pero ikaw naman din, hindi mo rin sigurado kung gaano kataas o kababa Taas ang or presyuhan ng pamasahe kung mag-abroad ka by that time, no? Tama. So anong Correct. advice mo doon sa may biyahe sa abroad? Siguro nga dahil sa importante, bisita sa pamilya, etc., no? Oo. Ano ang advice mo doon sa puntong 'yon? honestly, ang hirap sagutin nung tanong kasi we don't really know what's gonna happen tomorrow. Depende kay lang yan sa Donald Trump. mangyayari. Depende sa mga sasabihin ni Donald Trump sa mga Correct, susunod correct. na araw. Oo. Pero Sir Sir Donald. Kim, ako tanong ko kasi yung panawagan nyo kanina na tanggalin muna yung travel tax, excise tax, and VAT doon po sa airport fare. Magiging malaking tulong yan no, para mabawasan po yung cost ng babayaran ng mga magbubuk sa inyo. Ano pong balita? May tugon po ba ang gobyerno kung may posibilidad na mapayagan po ito? The travel tax thing, I know is already on the final stages. I think pirma na lang po ang inihintay. About the reduction Excise of the and taxes VAT? on the Oo. fuels, I think those are all emergency laws that we passed since the crisis. So this one, I'm not 100% sure lang po Okay. kung nasa na po tayo as of this point. But it definitely will have a big effect kasi if the taxes on fuel is reduced or removed, then the burden on our airline partners will be lessened. And of course, mapapasa din yan sa ticket prices. Wala nang ibang option aside from that na pwedeng gawin po ang gobyerno para po kahit papano matulungan po yung sektor ng turismo natin?
At the end of the day, it's a global crisis po kasi. So it's the pressure ng oil in the global market. So it's really hard to push our government as well to do so many things because at the end of the day, these are factors na hindi rin po natin kontrolado or Tama hindi rin po naman. kontrolado ng gobyerno Oo. natin. Pero sa ngayon, manageable pa naman po itong mga travel agencies natin. Kaya pa naman po na i-sustain itong kanilang mga business kahit na sabihin na natin na nahihirapan din po kahit naghihigpit ng sinturon. Right. People are still traveling. Like I said, yung Asia, domestic, are still moving quite strongly. It's just that talagang nabawasan lang po talaga ng significantly because of yung beyond Asia natin and there are also sectors na kunwari yung mga hindi naman super essential travel na before they were willing to book very easily. Ngayon medyo nagda-double think muna, baka ipagpaliban muna natin. Okay. Sige, ang problema kasi nga sa domestic travel natin, Mahal. Sir Kim, no? As we all know is that mas mahal pa ang Mas pamasahe papunta ng Cebu, Bohol o O Tacloban kaya Boracay. kaysa sa pupunta ako. Dati, no, kaya pupunta ako sa Hong Kong. No, yan ang sitwasyon. Ngayon kasi, nagtaas na rin po iyon. So, sa atin naman din, ganun din, no? Mas mahal na. Sa puntong iyon, ano ang panawagan nyo sa mga airline naman? Kasi yan ang issue dyan eh. Ang mahal ang pamasahe, pupunta ka ng Davao, daig mo pa ang pumunta ng Europa eh. Go ahead. Yung issue natin with expensive flights locally, I think cannot be attributed then fully to the airlines kasi at the end of the day, it's also infrastructure issues natin with our airports and also yung number of flights that can fly in and out of an airport. It's a demand and supply thing po, Sir Ted. No? So the more aircraft or the more seats that we can sell for a certain destination, the lower that the price we can provide for our passengers. So like yung mga specific places po na sinasabi natin na masyado mahal siguro like the Batanes or the Siargaos, Oo. talaga pong mahal siya kasi hindi pa natin na-expand yung infrastructure and the demand is talagang overflowing po sa number of seats that we can sell. So in the long run, I think in the short run hindi po natin siya masosolusyonan po talaga, but in the long run, it's really fixing or improving our infrastructure to be able to accommodate more larger aircraft and so that we can sell more seats. Okay. O sige, so good luck sa inyo sa PTAA, Sir Kem, ha? At kung ano man ang balita, balitaan nyo kami para din sa ating anunsyo to encourage people nga actually to travel domestically. Yun lang, mga issues na kinakaharap, kagaya po ng mahal na pamasahe din, papunta po sa ilang mga local destinations. Salamat sa inyong panahon, Sir Kem Aldrich Lim. Salamat din po, Sir Ted and DJ Chacha. Thank you. Yan po ang grupo ho naman ng Philippine Travel Agencies Association. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.